Sa maingay na syudad ng San Juan, may isang lugar kang araw na pwede mong takbuhan. Kung saan payapa, malayo sa gulo, malaya kang maging malikhain at ibahagi ang iyong talento. Bisitahin natin ang Pundasyon Sanso, isang art museum at cafe na nagbibigay pugay sa mga obra ng isa sa pinakarespetado at hinahangaang pintor sa bansa. Si Juvenal Sanso. Isang makulay na umaga ang naghihintay dahil ibibida natin ang isang artist na bagamat banyaga ay isa pa ring proudly Noypi. My friend! Nakakatuwa namang mag-ikot dito sa Fundasyon. Fundasyon Oo naman. Sanso, no? Ang bilang Spanish si Mr. ganda-ganda. Sanso, si Juvenal Sanso, di ba? The Juvenal Sanso. Narito tayo ngayon, kaya nabanggit mo sa Fundación Sanso. Kasama dito sa- natin si Tenny Yes. Santos, ang Assistant Director dito po sa Fundasyon Sanso. morning. Isa rin siyang artist. Oh. Good morning, Tenny! Hello po, good morning po. Ganda. Pati ka naman sa ating mga viewer. Hello po, good morning po sa inyo. Welcome po sa Fundasyon Sanso. Yo. Fundación Sanso. And right now, dito sa Fundación Sanso, pagpasok nyo rito, pwede nyong i-enjoy, after nyong ikutin yung O di gallery. kaya you take time? Oh, You take time and then... upo ka dito sa kanilang Coffee shop? It's called Scholarship. Scholarship. Yes. Kasi may ibig sabihin yung scholarship na yon. Ano yung So, kwento nun? bali yung scholarship po, binuo namin siya kasi for sustainability purposes ng museum. So, kasi meron kaming scholarship and art grants. Diba? So, for every Pinaprovide. sip, Yes, for every purchase sa scholarship at sa shop namin, you actually help students Oh, yun. to graduate. At hindi lang yun, ang kagandahan nitong museum na to ay art gallery na rin, ano. May nakikita tayo rito mga Filipino artists. Yung mga gawa nila nandito rin. So, ini-invite niyo ba sila? Ganun ba ang ginagawa niyo? Yes po. So, bali yung Fundasyon Sanso kasi is a one-man museum for dedicated kay Mr. Juvenal Sanso. Pero at the same time, we invite other local artists to exhibit here and some of his old friends like national artist Larry Alcala, national artist Alcoas. So, iba't ibang Yes. Filipino art po yung pinifeature namin dito sa museum. oo naman. And of course, the new ones, yung mga upcoming, Yes, yes. bigyan nyo ng spotlight, yung mga upcoming Yes. na mga artists, di ba? Dito, itong lugar, pagpasok nyo rito, it's so artistic, creative, di ba? There's creativity flowing all over. Rich na rich pagdating sa sa art work and art pieces. Oo At, naman. at syempre, gusto rin nating ipakilala sa ating mga kabarangay kung sino ba si Sir Juvenal Sanso. Yan, unahin natin si Tenny. Sir Juvenal Sanso. Yeah. So, si Juvenal Sanso po, actually, ang mga nakakakilala sa kanya sa Philippines ay yung mga collectors talaga ng Yes. art. Correct. Pero Totoo naman. actually, ano po siya, Spanish-born artist po siya. So, pinanganak po siya sa Reyes, Spain. Pero nung 1930s, lumipat yung family niya dito sa Philippines. So, siguro mga around 4 to 5 years old siya noon. And then, dito na po sila tumira talaga nung kanyang pamilya. Actually, sa kanila po yung Arte Espanyol. Yes. Yung wrought iron na furniture business nung panahon na yon. Tapos, after po nun, bali homeschooled siya. Pero nung pa-college na siya, pinadala siya ng magulang niya sa UP College of Fine Arts. So, sa
Manila. Oo. Nang ano pa, bago magdiliman, sila yung unang batch of fine arts doon. So, Galing, ang no? teacher Ang niya husay. po, Mga OG pala itong mga ito. yes. Actually, Okay. ang teacher niya ay si Fernando Amorsolo. Amorsolo, Yes. Guillermo Tolentino, Irineo Miranda. Tapos sa class niya, sa classroom nila, kaklase classmate niya niya? sila Larry Alcala, national artist. Napakapahalat naman! Si Larry Alcala, Yes. kaya ako nagdo-drawing nung Yes. bata ko. Dahil kay Sir Larry Alcala. National artist Pitoy Moreno, Yes, kaklase niya yes, rin. yes, yes. National artist Jose Hoya, Oh, kaklase yeah, niya wow. rin po. Imagine in one classroom. Yes. Parang feeling ko po kung ako yung National artist ng artist. mga panahon na yun, parang, ano kaya? In one classroom, ilang national parang artists. napakahusay ilang ng mga national artist na to yun, eh. ang naroon sa classroom na yun, ano? At syempre, nakilala si Juvenal Sanso sa kanyang, yung mga portrait, yung mga landscape na mga portraits Tsaka niya, colorful. beach life, Opo. country life, Opo. no? Pero actually, before po siya maging colorful, Oh, wow. naging ganito muna, dark period yung kanyang artwork. Yan. So, mga scenes from the war ang kanyang Ay, pin- wow! pinipaint. Kasi nga yung Oo, yun yung inabutan niya, yes, nakagisnan niya. nakagisna niya Oo. sa World War. So, And then eventually, sa mga travel niya, dito sa Pilipinas, di ba na-inlove siya sa mga beaches Yes. natin, sa Batangas, kaya marami siya mga depiction ng beach Oo. life, beach actually, scenes. kaya rin siya nagkakulay kasi ginawa niyang art therapy po yung art niya. Talaga? So Wow. technically, yung art practice po ni Sanso, expressionist siya. So meaning kung ano yung nararamdaman niya, Yun ang lumalabas yun sa yung kanyang art lumalabas sa pieces. art niya. And nung panahon ng war, may PTSD kasi siya doon kasi almost Oh, twice I'm na sure siya lahat muntik. naman ng mga- Twice na siya muntik mamatay noon. May PTSD siya. May Opo. trauma. So, nung nakakita nga siya ng mga dagat, bato-bato sa Paris, doon siya nag-start maglagay ng kulay. Kulay. And then afterwards, nung nagkakulay na yung works niya, mas sumaya na siya ng sumaya. Oo, marami siya, kaya marami siya mga painting na, di ba, merong na beach life, di ba, beach scenes, di ba, Opo. ganun. Bulaklak! Bulaklak. Saka kilala siya sa perspective, yung napakahusay na pag-employ ng perspective. Tsaka alam mo, Horizon, napansin ko, hindi naman ako laging, hindi ko talaga ako, hindi ako magpapakasabi, eksperto ako. Napapansin ko parang yung kanyang mga pag nakita mo yung kanyang gawa, malalaman mong Sanso yung gumawa. Meron siyang sariling brand or sariling style ng pagpipaint. Anong distinct na characteristic ng mga painting ni Mr. Sanso? So, kapag Sanso artwork, usually na meron doon may moon. So, Yes, may buwan. bilog. So, Yeah. kahit na, for example, still life siya, bulaklak na naka-vase, Meron pa randomly rin. may moon na nandun. At saka, Meron bang ano yun? May reason ba? Bakit niya nilalagay? actually, wala daw. Tinanong na rin po yun ng director namin kay Senyor Sanso. For him, ano siya, to give you a perspective. Kasi Yeah. kapag tiningnan mo yung artwork niya, pakiramdam mo ikaw lang yung tao Mag-isa sa ka lang. mundong yun. Kumbaga, ini-invite ka niya na Pasukin. i-appreciate lang kung ano yung nakikita mo. Perspective nga talaga. Perspective Dahil sa kanyang siya. Sa perspective. bagay, ang mga nag-appreciate naman talaga ng art, may sarili kang Interpretasyon. diba, interpretasyon ng mga gawa. So, ganun ang gusto niyang gawin. Yes po. Galing. And then, bakit nag-decide na bumuo ng ganito? Pundasyon Sanso. Oo, diba? So actually, si Senyor Sanso po kasi, sa sobrang busy niya sa paggawa ng art, sobrang minahal niya ang art, ang sining, hindi na siya nakapag-asawa. So wala po siyang pamilya or anak. So, Hindi, ako ampun niya ako. Lalo na ako. Hindi mo alam. Ako yung ampun niya. Lalo na ako, di mo. Mistisong-mistiso ako. Grabe, di ba? Nakakatuwa naman. So, dinevote niya yung... yes, dinevote niya yung buong buhay niya sa paggawa ng art and pag-give back sa community. So, yung main galleries niya at that time, which is Gallery Joaquin, sinabi niya dun sa main galleries niya, nakaibigan niya rin si Sir Jack Teotico na tulungan siya gumawa ng museum kasi natatakot siya na baka kapag nawala na siya sa mundo, ano na lang mangyayari sa artwork niya. So gusto niya po may management pa rin at gusto niya na even if wala na siya dito, nakakatulong pa rin yung artwork niya sa ibang tao. Grabe. So ang way Very, very ng nice. museum. Matayo naman balahibo ko doon sa ano niya. Saan na nakapunta ang artwork o mga obra ni Senyor Sanso? So, dito po sa buong Pilipinas, merong mga collection, yung mga malalaking museums Ay, dito sure. ng Wow.
Sanso. Meron din po sa iba't ibang bansa, for example, Singapore. I think meron din siya sa Met, sa MoMA. Sa MoMA, wow, Museum of That's, Modern Art. Yeah, tapos may mga Di ba social na ano Met, yun? Metropolitan Na yan, gallery? MoMA, yeah. May Met- mga Museum of Modern Art. yes. Makikita po dun sa wall, dun sa yung pag-entrance. Pagpasok, listahan ng mga yes. ano siya, Kung na saan exhibit yung at mga nandun. yes, kung Yeah. nasaan yung mga collection. Actually, tama ba ako, Tenny, na parang ang mga artist minsan, sa pagkakaalam ko lang, parang kapag exhibit ka sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, doon din parang nagkakaroon ng pagtaas yung halaga ng artwork mo. Tama ba yun? Or paano ba ano ba ang kahalagahan ng i-exhibit mo sa iba't ibang bansa at iba't ibang galleries? So actually, as an artist, kung artist ka, importante nga naman Diba? na makapag-exhibit ka sa iba't ibang lugar. Kasi meaning, yung gawa mo, mas marami kang Marireach. marireach Oo, parang na marketing, community. parang of course, Yes. di ba, Diba? yun ang marketing tool din nila, yung Opo. mag-mount ng exhibits every para nga naman makita ng mga tao to Yes. advertise your work, di ba? And my friend, hindi lahat nagkakagawa ng ganyan. Yes, So kung nagagawa ng isang artist na makapag-exhibit sa iba't ibang lugar, there's something about your art pieces. Yes. Kasi minsan ini-invite lang yan yung parang, huy, pwede ba kitang, wow! Di ba? Pwede bang ma-invite ka tapos mag-ano ka rito, magpakita ka, mag-exhibit ka ng collection mo. Minsan di ba merong collection lang para lang doon sa exhibit na yon? May mga ganun kayo? Opo, meron po. So, minsan yung curatorial namin dito sa loob ng museum, for example, ngayon meron kaming exhibit with Joe Balbarona. Yes. And speaking of, I mean, yes. sige. Yan, tuloy total mo na lang kaikot yan. tayo kanina, Kasi, nakita diba, ko rin. Nagbibigay sila ng spotlight sa mga Yes. artists, other artists. Please So, continue. Yes, please. for example, si Joe Balbarona po, isa na rin siya sa established artist ngayon sa contemporary art sa Philippines. In-invite namin siya para mag-interact yung artwork niya sa Diba? artwork ni Sanso. So, kumbaga, homage to Sanso. Kasi, for us, ang curatorial namin para po mas tumibay pa ang legacy building ni Sanso, kailangan namin makipag-conversation sa mga bagong artists, Yun. sa mga sumusunod, para hindi, other than sa napopromote din yung art ni artist, at the same time, napoprolong yung legacy ni Sanso kasi mas maraming How do you artist ang choose pumipila. yung mga artist how do na you, ipapa-exhibit And nyo how do you dito? curate Diba? their work? Paano? So, bali yung curation po namin and choosing namin is depende kung as long as nag-a-align yung visions namin with the artist and yung aming work ethics. Kumbaga, kung katulad sila ni Sanso, yung advocacy ni Sanso ay ine-embody na rin nila, which is pagtulong pabalik sa community. Ganda. Open na open po yung space namin for everyone. Hindi lang po actually established artists, pati rin po sa mga students. Opo, students, upcoming. Do you hold open. workshops for students, for Yes po, we do. other people? We do have workshops here sa museum. So, actually, ang Fundación Sanso po is an art museum but at the same time, a foundation. Wow. So, this space po is actually free and open to the public. So, wala po silang babayaran na entrance para makita yung Walang gawa. babayaran? Wala po. So, pwede sila makakita ng gawa ng national artist Ibang for level to si free. Sanso, And then, at the same time, meron din po kami mga public workshops na libre din para sa Wow. lahat. Yay! Opo. Talaga? Saan namin Sila ng daughter niya Interested kasi- lang ako, Sige pero po. hindi talaga ako magaling. Sila ng daughter niya, sumasali Paano lagi. kami makaka-check ng inyong mga workshop? Bali sa Facebook po namin at Instagram, lagi naman po kaming nagpo-post Fundasyon. doon. So, Fundación pupunta lamang, Sanso. ayun, Yes. sa Fundasyon Sanso sa Facebook and, And all Instagram. other social media sites. Opo. Instagram also. Alright. Personally, sa'yo ko to itatanong, Tenny, ano yung parang effect ng buhay and mga obra ni Sanso sa'yo bilang artist at bilang kabataan na, nag-aim na parang maging Sanso rin? So, bali si Sanso kasi, hindi siya natuturo sa school. So, na-meet ko lang yung artwork niya kasi cover siya ng libro niya sa isang bookstore na pinagtatrabahuan ko dati. Tapos, nagulat ako, sobrang ganda ng art niya. And then, nung tiningnan ko, binasa ko yung buhay niya, na-amaze ako kasi may isang foreigner na grabe magmahal sa Pilipinas. Oo, talagang Diba? Parang Na-in-love Pilipino-Pilipino. sila eh sa Pilipino-Pilipino Philippines. na siya. Kasi- Pati yung family niya. Yes. Correct.
Kasi may choice siya mag-retire sa ibang bansa. Tama. Kasi hindi naman po siya Philippine Oo. citizen, hindi siya Filipino Filipino passport. citizen. So, meron siyang choice na mas maganda yung opportunity niya mag-retire sa ibang bansa. Pero mas pinili niya na magstay sa Philippines, ipatayo tong museum, not other than sa legacy building niya. Pero kasi kaya niya rin po ginawa to. Pangarap niya talaga makapag-give back sa Filipino community by having Very scholarships. Kahit yung family niya had the choice before, di ba? Nakalis siya sa Pilipinas, bumalik Yes. pa rin sila eh. Na-upload na yung sarili nila, di ba? Yung family sa ibang... Bumalik sila Bumalik 1942 pa or rin sila rito. 1943, base Oo. dun sa nakita Tapos natin. nagpatuloy na, di ba? Hanggang- So, di ba parang ano yun? Parang wake-up call sa ating mga Pilipino na itong ngang mga banyaga na minamahal yung bansa natin. Abay, dapat tayo mga Pilipino, mahalin din natin yung bansa natin. Dapat makita din natin kung ano ba yung kagandahan na meron tayo. Oh, through his work, through his artwork. Exactly. Diba? Kung paano niya nakikita ang matabong. Pilipinas ang kaya matabungkay. karamihan ng ano niya. Kung paano ng- niya nakikita yung matabungkay beach. Ay yung talaga, ganda, hindi ba? Translated to Parang, to ganyan all niya his paintings. nakikita yung ano, ganyan niya nakikita yung beach See natin. it with fresh eyes, mga fellow Filipinos, di ba? Yes. See it the way he sees it, di ba? Correct. The way he would see it, di ba? Salamat, Maraming kay Sanso. At maraming salamat, Tenny, sa pagising ng maaga para makasama kami. Tenny, mula anong oras hanggang Ay, correct. oras po kasi Correct, to, from correct, what day to correct. what day? Yeah. So, we're open po from Monday to Saturday, Mhm. 10 a.m. to 4 p.m. Pero yung cafe po namin open ng 9 a.m. to 4 p.m. Yun. Yan, kasi importante dahil favorite. Sarap to. Sarap to. Thank Ang you. sarap nito! Thank you po. Ang sarap nitong ano nila. Ano ba tawag dito? Sourdough po yan. Sourdough and yung parang ano to eh, merong Parang ano po yan? mushroom scallops. and scallops. Yes. Sarap, promise, masarap. Yan yung siya. order ko, nagkapalitan tayo. Nagkapalit Pero pa okay tayo? lang yung kinakain Hindi, ko. nakalagay dito, love and your very. Nakasulat sa dito. Ayos ah. Hi! Sumama naman sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!